Kabanata 2566. Kinakabahan o inaasahan. Pamilyar si Surui sa Temple of Death at hindi na siya pamilyar dito. Halos sa tuwing lalaban siya sa puwersang ito, may bagong karanasan siya. Sa bawat oras na lumaban siya, makikita niya na ang mga taong ito ay naging mas malakas muli. At ang bagong siyentipikong kapangyarihan sa pananaliksik ay isinama sa kanilang mga nabagong katawan. Paulit-ulit na lumalaban. At maging ang pagkuha ng mga buhay na bilanggo para mag-aral. Naniniwala si Surui na, bukod sa mismong templo ng kamatayan, walang sino man ang mas nakakakilala sa templo ng kamatayan kaysa sa kanyang sarili. Sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na ito ay isang pagbabagsak sa katulusan ng karamihan sa mga tao. Kahit na si Dr. Akins ay palaging nakikibahagi sa genetic research, tiyak na gagawin niya ito sa templo ng kamatayan. Nakakagulat ang mga bagay na iyon. Kaya, nagsimulang magkwento si Surui. Mula sa kabanata unang nakatagpo ang mga tao sa templo ng kamatayan na umiinom ng genetic na gamot. At pagkatapos ay nakikipaglaban sa kanilang nabagong mga tao ng paulit-ulit. Ang mga kwentong ito, napakahusay na sinabi ni Surui sa Careful, halos hindi niya pinalampas ang mga detalye ng muling pagtatayo ng templo ng kamatayan. Siyempre, walang pagmamalabas si Surui. Tutal, ang taong nakatayo sa tapat ay isang sobrang eksperto. Halos imposible para sa kanya na samantalahin ang pagkakataon na palakihin ang mga katotohanan para linlangin ang kabilang partido. Habang si Dr. Akins ay tahimik na nakikinig, ang kanyang mukha ay naging mas solemna, at kahit na, sa dulo, ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga ulap. Huwag mong sabihin. Alam ko lahat. Hinampis ni Dr. Akins ang mesa sa tabi niya ng isang malakas na suntok. Mukha siyang mabait na tao, pero sa pagkakataong ito ay hindi na niya napigilan. Pakiramdam niya ay magiging bulkan na ang kanyang dibdib, at malapit nang sumabog ang apoy sa kanyang dibdib. Tumahimik si Surui sa tamang oras, dahil alam niyang nagbunga ang kanyang panghihikayat. Sa katunayan, hindi ito panghihikayat, inilalatag lamang niya ang mga katotohanan tungkol sa templo ng kamatayan. Ngunit ang mga katotohanan ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa mananaliksik na si Dr. Akins. Ang genetic na gamot na sinasabi mo ay ang aking sinaliksik, sabi ni Dr. Akins sa malalim na boses, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Malinaw, ang mood ng doktor ay marahas na nagbabago. Tumango si Surui. Wala siyang naramdamang pagtataka sa sagot nito. Ang genetic na gamot ay mukhang simple, ngunit dapat itong isama sa pinaka-cutting edge na mga resulta ng siyentipikong pananaliksik sa mundo. At bukod kay Dr. Akins, sino pa ang kwalipikado at may kakayahang gawin ito? Ito ay ang paunang produkto ng isang anti-cancer na gamot, na maaaring lubos na mapabuti ang kalidad ng katawan ng tao. Ngunit ang gastos ay napakataas. Kung ibibigay ito sa maraming tao sa mahabang panahon, magiging astronomical ang gastos. Pagkaraan ng isang paghinto, muling sinabi ni Dr. Akins. Gayunpaman, hindi ko alam na ginamit talaga ng mga taong ito ang sintetikong gamot na ito para sa kasamaan. Oo, gamit ang genetic na gamot upang lumikha ng malaking bilang ng mga patay na lalaki, ito ay ganap na salungat sa orihinal na intensyon ng pananaliksik ni Dr. Akins. Pinag-aralan niya ang mga bagay na ito para iligtas ang mga tao, hindi para pumatay ng tao. Gayunpaman, ang mga aksyon ng mga taong ito ay lubhang nabigo kay Dr. Akins. Ang ganitong uri ng genetic na gamot ay halos ang tuktok ng kanyang pananaliksik sa nakalipas na ilang taon. Ngunit ito ay ginamit sa isang hindi masabi na larangan. Paanong hindi madudurog ang puso ni Dr. Akins? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. At ang uri ng pagbabago sa katawan na iyong binanggit, at ang muling pagkonekta ng mga neuron at kalamnan, ay nagsasangkot ng larangan ng mga agham ng buhay. Sa puntong ito, ang aking mabuting kaibigan na si Jefferson ay isang dalubhasa. Seryosong sabi ni Dr. Akins. Sa palagay ko ay hindi alam ni Jefferson na ang mga resulta ng kanyang pananaliksik ay ginamit sa larangang ito. Huling hinampis ni Akins ang mesa. Ang gusto natin ay iligtas ang mga tao, oo ang pagliligtas sa mga tao ay hindi tungkol sa pagbabago ng mga tao. Ang pagbabago sa mga tao ay hindi matukoy, tao pa rin ba iyon?
Sa ganoong paraan, upang maging mas malakas, tanggapin ang mga karagdagang pagbabago, kahit na ito ay ginagawang hindi siya masusugatan. Doktor. Sa palagay ko ang pananaliksik na iyong isinagawa ay naging gulugad ng mga karerang ito na nagsisikap na pamunuan ang mundo. Dahan-dahang ibinato ni Surui ang kanyang sariling pananaw. At ang susunod niyang sinabi kung ito ay marinig ng isang taong may normal na tatlong pananaw, siya ay magugulat. Tinusubukan nilang gamitin ang iyong genetic technology at ang genetic technology na sinaliksik ng mga laboratorio na ito upang basagin ang isang binagong super army na may maraming pera. At ang mga super soldier sa hukbong ito ay may malalakas na katawan. Ang kanilang kalidad. Kahit na ang kanilang mga kakayahan sa pagtatanggol, sa sandaling sumali sila sa larangan ng digmaan, maaari silang maging isang pangunahing puwersa upang ibalik ang takbo ng labanan. Pagkatapos ng isang paghinto, dahan-dahang sinabi ni Surui. Doktor, ang ginawa nila sa nakalipas na taon ay naging pinakamalaking pag-asa nila sa kanilang pakikibaka upang duminahin ang mundo. Talagang nabigla si Akens at ang kanyang mga katulong sa mga sinabi ni Surui. Actually, may ideal sa scientific research ang mga pwedeng pumunta dito mga tao. Ayaw nilang makita ang resulta ng research nila na ginagamit sa ganoong larangan. Nakakatulong ito sa mga tirano. Ito ay isang panlilinlang ng tigre. Ang mga teknolohiyang ito ay dapat gamitin upang ligtas ang mga tao, hindi pumatay ng mga tao, o kahit na magsimula ng mga digmaan. Ang bagay na ito ay talagang mas komplikado kaysa sa naisip namin. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, kahit na wala silang kakayahang mangibabaw sa mundo ngayon, nagsimula na silang gumawa ng iba't ibang kaayusan sa buong mundo. Doktor, ang iyong pananaliksik ay magdadala sa kanila ng hindi maisip na malalaking benepisyo, at ang mga pakinabang na ito, magkano ang feedback sa iyong koponan? Natahimik si Akens. Sa katunayan, totoo ngayon na si Akens at ang kanyang koponan ay nakatanggap ng maraming kapalit. Ngunit, sa paggamit ng organisasyong iyon kung ikukumpara sa malalaking benepisyo na nakuha ng teknolohiyang genetic, hindi ito kahit isang patak sa balde. Mula sa puntong ito ng pananaw, ang organisasyong ito ay lubhang masama kay Dr. Akens. Hindi ito ang susi, nang pinili ni Akens na manatili rito ay nangangahulugan ng pagsuko ng pera at katanyagan. Ang katanyagan at mithiin, tiyak na pinili ni Akens ang huli. Gayunpaman, ang kasalukuyang karanasan ay nagparamdam sa kanya ng matinding pagkakanulo. Oo, isang pakiramdam ng pagkakanulo. Ang pangit ng pakiramdam na ito. Doktor, pagkatapos mong huminahon, maaari kang mag-alinlangan sa katotohanan ng sinabi ko. Ngunit ang oras ay maaaring maghugas ng lahat ng katotohanan. At ito ay hindi na hindi mo maintindihan ang anumang bagay sa islang ito. Si Surui ay hindi nagmamadaling pilitin ang palasyo, ngunit nais niyang bigyan ng ilang oras si Dr. Akens. Sa tingin ko, sa susunod, maaari mo ring ibaling ang iyong pananaw sa labas ng mundo, baka may matuklasan na ilang mga pahiwatig, na magpapatunay na hindi ako nagsisinungaling. Galit na galit ngayon si Akens. At talagang hindi siya mapakali, ngunit nabuhay na siya ng ilang dekada, at imposibleng magtiwala sa mga salita ni Surui, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang paghuhusga. Kung gusto kong umalis dito, walang makakapidyaw sa akin. Same time na sinabi ni Dr. Akens, magkakaroon ako ng sarili kong paghatol. Doktor, dapat mong malaman kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng organisasyong iyon. Kahit nasa punto ng takot, kung aalis ka ng mag-isa, kahit saan ka pumunta, palagi nilang banta ang iyong buhay. Sinabi ni Surui. Ako at ang mga taong ito ay nagkaroon ng napakaraming pakikitungo upang malaman kung gaano sila kalakas. Kung aalis ako, responsibilidad mong protektahan ako. Matigas na sabi ni Dr. Akens. Hinihintay ni Surui ang pangungusap na ito. Tinulyapan niya ang tagapayo at nakangiting sinabi. Doktor, mangyaring bigyan ako ng pagkakataong suklian ang aking pasasalamat. Si Surui at ang tagapayo ay magkasamang umalis sa kuwebang ito, pinanood ng Icefield Smart ang kanilang mga figure na nawala sa gubat, at sinabi kay Dr. Akens, totoo ba ang lahat ng sinabi niya? Ano sa tingin mo? Hindi sumagot si Dr. Akens, sa halip ay nagtanong. Hindi ito maaaring peke. Pamaantong hininga si Smart.
Wala akong gaanong pakikipag-ugnayan sa batang ito, ngunit nakikita ko na siya ay isang taos-pusong tao. Isang napaka-sincere na lalaki. Para sa Smart, na palaging pinananatili ang isang Gujing no-wave mentality, ito ang halos kanyang pinakamataas na pagsusuri. Magkapareho kami ng perception, at maganda ang impresyon ko sa kanya, sabi ni Dr. Akins, kapag gusto mo ang isang tao, maraming tao sa paligid mo ang nagkakagusto sa kanya, at vice versa. Tumango si Smart. So, ano ang susunod mong gagawin? Umiling si Akins. Sandali lang, 8 taon na ako rito. Mga taon. Pagkatapos niyang magsalita ay ibinaling niya ang mukha niya at naglakad papasok sa kuweba, medyo tumanda na ang likod niya. Tumingin si Smart kay Akins, mamantong hininga muli, at saka inihagi sa kamay niya ang mabigat na kutsilyo. Ang kutsilyo ay umikot at lumipad palabas, malalim na nakabaon sa puno ng isang malaking puno, at ang mga dahon ay sunod-sunod na nahulog. Gayunpaman, hindi lumingon si Smart, na parang walang kinalaman sa kanya ang kutsilyo. Si Surui at ang kanyang military division ay lumabas sa gubat. Mayroong ilang mga kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada, na tila iniwan ng mga lokal na residente ng De France. Ilang araw silang nasa malalim na kabundukan at kagubatan, at hindi nila alam kung ano ang sitwasyon sa labas. Hinihintay na nila tayo sa beach. Tumingin si Surui sa military advisor na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha. Paano, magsuot ka ulit ng maskara? Ngayong nahubad ko na ito. Hindi ko na ito isusuot muli. Ang opisyal ng militar ay itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa harap. Ang araw ay sumikat sa mga puwang sa mga dahon, na bumubuo ng mga batik-batik na anino sa kalsada. At ang lahat sa paligid ay malago at puno ng ang makulay na berdeng tila umaagos mula sa mga dahon na iyon, mabuti, lahat ay puno ng pag-asa, hindi ba? Ang kaisipan ng strategist ay ganap na nagbago, at natural na hindi na niya isusuot ang maskara na iyon. Napakasarap sa pakiramdam na yakapin ang mundo. Bahagyang umangat ang mga sulok ng mga labi ng military advisor, na nagpapakita ng nasisiyahang ngiti. Hindi niya alam kung gaano siya kaganda sa mga sandaling ito. Si Surui ang nagmamaneho ng sasakyan, ngunit hindi niya nakita ang ngiting ito na puno ng pag-asa at kagandahan ng buhay, kaya walang nakapansin sa isang hindi mapapantayang magandang ngiti. Malapit na mag-beach. Pagkatapos ng 3 oras na pagmamaneho, ngumiti si Surui sa opisyal ng militar at sinabi, "Ngayon, kinakabahan ka ba o inaabangan mo ito?" Kabanata 2567. Isa pang magandang babae. Kinakabahan ka ba o inaabangan mo ito? Sa pagharap sa tanong ni Surui, nag-isip sandali ang strategist, at pagkatapos ay tapat na sumagot, pareho. Kinakabahan at inaabangan ito. Kung ibabalik ang maskara sa mukha. Tiyak na walang ganong mood ang military advisor. Kahit na ang mga sundalo ng Sun Temple ay kasama ng military advisor sa loob ng maraming taon. Ang estado ng pagpupulong matapos tanggalin ang maskara sa pagkakataong ito, walang alinlangan na ito ay hindi masyadong malayo mula sa isang pulong sa chapter. Naramdaman ng opisyal ng militar na medyo nag-iinit ang kanyang mukha. At medyo namula pa ang kanyang magandang mukha. Pinuksan niya ang bintana ng kotse, at tinatangay ng hangin ang kanyang mahabang buhok, at ang mga dulo nito ay tumama pa sa gilid ng mukha ni Surui. Tumingin ang sarhento sa tanawin sa labas ng bintana. Kinusot ang kanyang mga mata at ngumiti at sinabing, napakasarap sa pakiramdam na nasa ilalim ng araw, na ituturing ba itong muling makita ang araw? Hindi lang ang muling pagsikat ng araw, kundi isang bagong buhay. Tumawa si Surui. Napakagandang bagay din para kay Surui na muling mahalin ang buhay. Bigla kong naisip, nasabi na ba ni Junko ang balitang ito? Sabi ng strategist. Siya ay nasa parehong mood na gusto ng kanyang manugang na makita ang kanyang mga biyenan, at siya ay hindi mapalagay. Ibang-iba ito sa mga nakaraang military advisors na nanatiling kalmado kahit sa harap ng malalaking eksena. Wala si John Z. She has already sent me a text message to tell me that is strictly secret, haha. Nakita ni Surui ang isip ng tagapayo at tumawa ng mapanukso. Tinakpin ng tagapayo ang kanyang noo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng Temple of the Sun, sa ilalim ng utos ni Victoria, ay nakapila na sa dalampasigan. Pagkatapos nitong ilang araw na pagsasaayos, pumuti ng husto ang kalagayan ni Victoria. She has never been a timid girl.
Kung ang iba ay maglakas loob na maghanap ng gulo sa kanyang ulo, pagkatapos ay tiyak na babalik siya, kahit na ang kabilang partido ay ang kanyang sariling kapatid. Sa totoo lang, sinabi na, kapag nagpa siya na ang nakatatandang kapatid na tanggalin ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kung gayon ang relasyon ng kapatid na babae ay ganap na hindi kailangan. Kitang-kita ni Victoria na bagamat mayroon pa rin siyang walang katapusang kalungkutan sa kanyang puso, hindi na mahalaga ang kalungkutan ngayon. Nabalitaan ng lahat ng naruroon na naaksidente ang military advisor. At muntik nang mawala ng buhay. Sa templo ng araw. Ang kahalagahan ng tagapayo ng militar ay maliwanag. Matapos malaman ang aksidente ng military advisor, halos lahat ay itinaas niya ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sa loob ng ilang araw. Hindi nakatulog ng maayos sina Xiao Zihang, Zhou Xianwei at ang iba pa, at puno sila ng pag-aalala. Kung ang mga tagapayo ng militar ay hindi na lumitaw, pagkatapos ay magkakaroon sila ng pakiramdam na ang langit ay bumabagsak. Noon pa man ay napakalakas ng strategist, tila walang makakatalo sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, bakit pati buhay niya ay nasa panganib? Sa sandaling ito, sa puso ng lahat ng tao sa templo ng araw, ang tagapayo ay siya, hindi siya. Ang tagapayo ng militar ay wala na sa panganib, at ipinadala ni Su Rui ang balita ng maaga, ngunit nangyari nga, ang lahat ng mga miyembro ng Temple of the Sun ay kusang pumila at anabangan ito. Lahat sila ay naghihintay sa pagbabalik ng dalawang haligi ng Templo ng Araw. Ang dalawang haliging ito ay kailangan, kung hindi ay babagsak ang gusali. Tumayo si Daniel Sharp sa tabi ni Jiangko Jiuyang, sinaksak niya ito gamit ang kanyang siko. Oy, Jiangko, sa tingin mo ba nakita mo talaga ang dibisyon ng militar? Oo, tumango si Jiangko. Guwapo ba siya? Si Daniel Sharp ay puno ng pag-iisip tungkol sa hitsura sa ilalim ng maskara ng tagapayo ng militar. O, siya ba ay isang mabangis na tao? Bahagyang tinakpan ni John C. ang kanyang bibig, ngumiti siya, ngunit hindi sumagot. Malalaman mo ang lahat ng sagot kapag nakilala mo ang tagapayo ng militar mamaya. Bahagyang napangiti si Victoria nang marinig ang pag-uusap na ito, ngunit hindi na nagsalita pa. Dahil halos siya ang maituturing na unang taong nakaalam ng sagot dito. Sa sandaling ito, ang dagandong ng makina ng sasakyan ay nagmula sa dulo ng kalsada. Halos lahat ng miyembro ng Sun Temple ay nakatayong nakatipto at itinoon ang atensyon sa sasakyan. Sa kotseng iyon ay nakaupo ang dalawang tao na lubhang mahalaga sa kanila. Apollo, strategist. Kung wala sila, ang templo ng araw ay hindi na ang templo ng araw. Dahan-daang humandar ang sasakyan. Ang mga sundalo ng Sun Temple ay nakaranas ng hindi mabilang na mga digmaan at hindi mababago ang kanilang mga mukha sa harap ng pagdanak ng dugo at kamatayan. Gayon. Paman, nang makita nila ang kotse na ito, ay medyo kinabahan sa parehong oras. Bagamat alam nilang lahat na nasa panganib ang military advisor, natatakot pa rin silang makatanggap ng masamang balita. Sa wakas, sa pag-asam ng lahat, huminto ang sasakyan, bumukas ang pinto, at unang tumalon si Su Rui mula sa driver's seat. Tinulyapan niya ang mga kawal, ngunit hindi niya inaasahan na sumulyap lang sa kanya ang mga ito, at saka lumingon sa kinaroroonan ng co-pilot na may tig-iisang tingin na may pananabik. Kayong mga bastard, tila ang posisyon ng military advisor sa inyong puso ay mas mahalaga kaysa sa akin. Gayunpaman, kahit na sinabi niya ito, si Su Rui ay hindi nakakaramdam ng anumang hindi kasiya siya sa kanyang puso. Sa halip, inaabangan niya ang susunod na mangyayari. Naglakad siya papunta sa pintuan ng pasahero. Sa tabi niya, kumatok siya sa pinto at sinabing, "Handa ka na ba? Handa ka na ba?" Malinaw na hindi pa, kung hindi ay hindi pa pinananatiling bukas ng opisyal ng militar ang pinto. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa passenger seat habang ang dalawang kamay ay nakakuyom ang kanyang mga kamao at humihinga ng malalim, halatang kinakabahan siya. Ngumiti si Su Rui, ngunit binuksan lang niya ang pinto ng kotse. Kaya, lahat ng mga sundalo ng Sun Temple pagkatapos ay nakita namin ang isang magandang babae na nakaitim na pampites na nakaupo sa upuan. Medyo namumula ang maganda niyang mukha, bumaba siya ng sasakyan, nililipad ng simoy ng hangin ang mahaba niyang buhok na ikinabigla ng maraming tao. Maraming tao ang may iniisip sa kanilang mga puso saan dinala ng iyong Panginoon ang napakagandang babae na hindi mo pa nakikita. Medyo natulala si Victoria. Nakita na niya ang totoong mukha ng military advisor.
Nasa beach house na ito. Sa oras na iyon, masakit ang tagapayo ng militar, at dalawa lang sila sa silid. Gayunpaman, kahit na ang strategist sa oras na iyon ay maganda, siya ay pinahirapan ng sakit at hindi maituwid ang kanyang likod. At ang kanyang ekspresyon ay puno ng sakit, hindi katulad ngayon, kapag siya ay nagpakita, siya ay talagang nagdala ng isang pakiramdam ng simoy ng tagsibol. Napakaganda nito. Ulalas ni Victoria sa kanyang puso. Tiningnan niya si Surui at ang military advisor na nakatayong magkasama, parang isang pares na gawa sa langit. It's just, Strangeli, na si Victoria ay walang selos sa puso niya ngayon, wala talaga. Alam niya kung magkano ang ibinayad ng strategist para kay Surui sa mga nakaraang taon. Medyo masyadong magaan para ilarawan ito bilang birth to death. Tinanong ni Victoria ang strategist kung bakit. Di palagi siyang nakamaskara. Ngunit medyo nagulat siya nang makakuha siya nito. Ang sagot alam ng strategist na balang araw ay aalis siya sa mundong ito. Kaya gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para hindi siya maalala ng iba. Kung hindi naman talaga kayo nagkita, hindi naman ganoon kasakit ang umalis, at mas mabilis ang paglimot, di ba? Pagkatapos ng napakaraming taon ng tahimik na dedikasyon. Para kay Surui at para sa Temple of the Sun, hindi alam ng strategist kung ilang gabi siyang walang tulog sa masalimuot na pag-iisip. Tanong ni Victoria sa sarili na hindi niya talaga kaya. Sa makatuwid, talagang hinahangaan niya ang mga tagapayo ng militar mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa bagay, si Victoria lang naman sa chapter ang nalaman na babae pala ang counselor. Noong panahong iyon, pagkatapos ng matinding labanan sa Xinhua, nagpakamatay si Kyoko Yamamoto sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat, at sa oras na iyon, tumalon si Surui sa dagat upang iligtas siya, at tumalon din ang strategist. Hindi malinaw kung tumalon sa dagat ang military advisor sa pagkakataong ito para sa Surui o para kay Kyoko Yamamoto. Lumilitaw ngayon na mas malamang ang dating. Tumalon din si Victoria sa dagat sa likod ng military division. Malinaw niyang nakita ang ilang detalye na hindi nakikita ng iba. Well, may ilan pang mga kulay sa tubig dagat. Iyan ang mayroon lamang sa mga babae sa panahon ng kanilang regla. Bagamat mabilis itong tinakpan ng itim na robe ng military advisor, kitang-kita pa rin ni Victoria, kaya pumasok sa bagong yugto ang relasyon ng dalawa. Matapos mapunta sa isla ng De France, naging out of control ang kondisyon ng opisyal ng militar. Kapag nanginginig siya sa sakit, laging nasa tabi niya si Victoria. Sa oras na iyon, siya wala ring selos. Alam niyang sila ang pinakamalapit na magkakaibigan. Sa pamamagitan lamang ng pagsuporta sa isa't isa makakaligtas sila sa magulong sitwasyong ito. Ngayon, nang makita ang kabataang hitsura ng tagapayo ng militar at ang malumanay na ekspresyon sa kanyang magandang mga mata, si Victoria ay nakaramdam ng ginhawa. Buti naman at buhay pa siya, sabi ni Victoria sa kanyang puso. Kung walang militar na tagapayo, nang walang ganitong strategizing figure upang bumalangkas ng mga estratehiya, pagkatapos sa panahon ng digmaan, natatakot ako na kalahati ng mga tao sa templo ng araw ay hindi magiging kalmado. Naisip ito ni Victoria. Katutubo niyang gustong sumugod at yakapin ng mariin ang dibisyon ng militar. Ngunit kalahating hakbang lang siya. At huminto siya sa oras. Kung tutuusin, maliban sa kanyang sarili, lahat ng iba ay hindi ko pa alam ang tunay na pagkakakilanlan ng military advisor, at inaabangan din ni Victoria ang mga reaksyon ng ibang tao. Yung military advisor, kung hindi mo nakita, namumula ka pa. Nakikita ang bahagyang pamumula sa mukha ng sundalo, nakangiting sabi ni Victoria, ang kanyang ngiti ay napakaamo sa oras na ito. Oy, sino ang babaeng ito? Maganda. Tinundot ni Daniel Sharp si Junko gamit ang kanyang siko, may isa pang magandang babae ang bastard Apollo na ito. Sa sandaling ito, si Surui at ang military advisor ay nakatayong magkatabi sa harapan ng pila. Na parang isang pares ng magagandang tao. Sa pagtingin sa eksenang ito, nakaramdam ng matinding selos si Daniel Sharp sa kanyang puso. Hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng military advisor. Kaya nang makita niya ang isang magandang babae sa tabi ni Surui, halos likas siyang nagalit. Nakakatuwa, sinundan ni Miss Ben si Surui sa islang ito pagkatapos ng maraming araw ng kapanganakan at kamatayan. Ang relasyon ay sa wakas ay gumawa ng bagong pag-unlad. Saan pinatay ng babaeng ito si Cheng Yaojin. Napakagatlabi si Junko at ngumiti, ngunit hindi sumagot.
Hindi ka ba nagseselos? Tanong ni Daniel Sharp. Naintindihan din niya na maganda ang impresyon ni Junko kay Tsurui. Pero ang precious daughter ni Zeus, na sanay na magkaroon ng exclusive share sa maraming bagay, pero never niyang tinuring si Junko bilang karibal sa pag-ibig. Pagkatapos ng lahat, ang matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng Iron Triangle ng De France ay hindi maaaring sirain ng mga garapon ng suka. Nagseselos ako. Ngumiti si Junko at umiling. Naisip niya sa sarili, kung malalaman mo kung sino ang babaeng ito mamaya, natatakot ako na hindi ka magseselos. Tinitigil ng mabuti ni Zhou Xianwei ang military advisor. Matapos kuskusin ang kanyang mga mata. Tinanong niya si Siyang Tsurui, "Brother, hindi ba sabi mo bumalik ka na may kasamang military advisor? Paano ka naging magandang babae? Paano ang tagapayo ng militar?" Kabanata 2568. Mga idiot, siya ay isang military advisor. Ang mga salita ni Zhou Xianwei ay walang alinlangan na umalingaw-ngaw sa kagustuhan ng karamihan ng mga taong naruroon. Sa puso ng lahat ng mga sundalo ng Temple of the Sun, tanging ang nakasuot ng itim na damit at nakasuot ng devil mask na may asul na mukha at pangil ay isang military advisor. Sa paglipas ng mga taon, ang imahe ng dibisyon ng militar ay malalim na nakaugat, at siya ay hindi mapaghihiwalay sa sangkap na ito. Sa makatuwid, matapos makita ang totoong katawan ni Bai Hongyan na lumitaw, walang nakaisip sa katawan ng military division. Iyon din ang pumasok sa isipan ng halos lahat, iyon ay ang matanda ay nakababad na ng isa pang magandang babae. Nagustuhan ni Tsurui ang reaksyon ng mga kapatid na ito, na hindi lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi pa banggitin ang mga ito, kahit si Tsurui mismo ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita niya na ang military advisor ay talagang isang babae. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw, kung ang strategist ay isang babae, kung gayon marami sa kanyang mga gawi ay magagawa ng maayos. Interview, ano ang pakiramdam mo ngayon? Nakangiting sabi ni Tsurui sa military advisor. Dahil tinatitigan ng napakaraming tao, ang strategist ay hindi makabitaw, ito na ang mga pisngi ni Xiafei. Hindi na ito tulad ng dati, walang maskara na humaharang sa mata ng ibang tao. Kuya, sabihin mo sa akin dali. Nasaan ang tagapayo ng militar? Hindi na talaga kayang pigilan ni Zhou Xianwei. Ngayon, halatang hindi tama ang panganay na kapatid. May kinuha siyang babae mula sa sasakyan. Walang sabi-sabi, nakatayo lang at nakangisi, baka nabawa na ang utak mo. Kung alam ni Tsurui kung ano talaga ang iniisip ni Zhou Xianwei sa sandaling ito, baka nagmadali na siya at sinipa ang hindi mapagkakatiwala ang kapatid na ito. Tumingin si Tsurui sa balisa at nalilitong mga mata ng lahat, at tumawa. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto niya kung gaano kahusay na, lahat ay lasing at gumising akong mag-isa. Alam din niyang hindi na niya ito kakayanin pa. Kung kaladkarin pa niya ito palabas, baka hindi na makapagpigil ang grupong ito ng mga batang lalaki na sabik sa tagapayo. Baka hindi mo kilala kung sino siya. Sa wakas ay nagsalita si Tsurui. Gayunpaman, sa mata ni Zhou Xianwei at ng iba pa, ang sinabi niya ay kalokohan lamang. Kuya, sabihin mo ang punto. Sabi ni Zhou Xianwei. Pinigilan ni Tsurui Qiang ang kanyang ngiti. Kung iisipin mo itong muli, hindi mo ba talaga maiisip kung sino ang kagandahang ito? Isang grupo ng mga magaspang na lalaki sa Sun Temple ang lahat ay nag-iisip ng may dilat na mga mata, wala silang ideya kung anong gamot ang ibinebenta ni Tsurui sa long na ito. Isang grupo ng mga idiot. Tumawa si Tsurui. Ngunit, pagkatapos tumawa, nalaman niyang lahat ay nakatingin sa kanya na para bang mga baliw. Kaya umubo ng malakas si Tsurui at sinabing, "Kayong mga tanga, tingnan ninyo ako ng malapitan, tignan mo kung sino ang kagandahang ito." Ang mga sundalo sa nakakaawang Sun Temple, halos lumuwa ang kanilang mga mata, at talagang hindi nila mahulaan kung sino sila. Kung si Tsurui ay hindi si Apollo, matagal na silang sumugod para labanan siya. Sa isang kritikal na sandali, ano ang iyong ibinebenta? Lalong namula ang magandang mukha ng strategist. Nang makita ang mapagmataas na hitsura ni Tsurui, nagkaroon din siya ng gana na bugbugin siya. Sa oras na ito, tila may naisip si Daniel Sharp, at nanlaki ang kanyang mga mata. Siya ba siya? Alam na ni Junko ang kanyang sasabihin, kaya tumango siya. Diyos ko, hindi makapaniwala si Daniel Sharp matapos makuha ang sagot ni Junko. Ang gayong magandang babae ay maaaring maging isang tagapayo sa militar.
Ang magandang mukha na ito ay lubos na kaibahan sa asul na mukha na Fang's Devil Mask. Muli niyang kinusot ang kanyang mga mata, at muling kinumpirma kay Junko. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Naiintindihan mo? Napangiti si Junko. Diyos ko, napahawak si Daniel Sharp sa kanyang noo at nakaramdam ng pagkahilo. Sa wakas ay tumigil si Surui sa pagiging bastos, umubo siya ng 2 beses, at pagkatapos ay malakas na sinabi. Mga kasama, mga kapatid, nandito ako. Isang dakilang pagpapakilala, ang kagandahang ito ay ang dati nating kaibigan. Gayunpaman, nang siya ay nagsasalita tungkol dito, si Surui ay nagpreno at siya ay nagbebenta pa rin. Dating kaibigan. Anong matandang kaibigan? Sinong matandang kaibigan? Ang mga tao sa Sun Temple ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, hindi alam kung ano ang ginagawa ni Surui. Nakita ni Surui na ang mga nasasakupan na ito ay napakawalang alam. At wala siyang magagawa, ikinuyom niya lamang ang kanyang kamao. Tinadyakan niya ang kanyang mga paa at sumigaw, "She's a military advisor." Idiot, isa siyang military advisor. Pagkatapos sumigaw, pinagmamalaki ni Surui ang mga ekspresyon ng lahat, ngunit siya ay labis na nadismaya. Kasi parang walang naniwala. Ito ba ay isang military advisor? Ang gayong magandang babae ay isang tagapayo ng militar. Paano ito naging posible? Niloloko mo ba kami? Halos ito ang iniisip ng lahat ng naroroon. Kuya, niloloko mo ba ako? Paano siya naging sarhento ng militar? Dumating din si Zhou Xianwei. Siya talaga ang military advisor mo. Kaya lang, wala siyang maskara o itim na robo ngayon. Nang makitang walang naniwala sa kanya, sumigaw si Surui, "Ayaw ko na ang bakal ay hindi bakal." Bobo ba kayong lahat? Bobo, tanga talaga. Ang gayong magandang babae ay naging isang strategist na may mga diskarte sa pag-estratehiya. Kahit na ito ay isang katotohanan, ito ay mahirap paniwalaan. Ang lahat ng mga tao sa templo ng araw ay hindi nagsalita, dahil talagang hindi nila alam kung ano ang sasabihin, at ang subversibo ng eksena sa harap nila ay masyadong malakas. Galit na sinabi ni Surui. Kailangan mo bang hilingin sa opisyal ng militar na isuot muli ang maskara na iyon, para maniwala ka? Nakaramdam ng kaunting hiya ang opisyal ng militar. At ang kanyang magagandang mata ay nanlilisik kay Surui na sumulyap sa kanya. At pagkatapos ay sinabing, "Huwag kang matigilan, ako ay isang strategist ng militar. Nasira ang maskara ko, at hindi ko na ito isusuot muli." Ang boses ay patag ngunit kaaya-aya, at lahat ng tao sa templo ng araw ay nakinig dito. Pagkatapos noon, lahat ng pagkabalisa at pagdududa ay napatahimik. Hindi ko alam kung bakit, nang ibuka ng magandang babae sa kanyang harapan ang kanyang bibig, nagkaroon siya ng natural convincing power na nagpapaniwala sa mga tao sa kanyang sinabi. Sinabi pa rin ni Zhou Xianwei sa isang bastos na paraan. Hindi ko masasabi na ikaw ay isang military advisor, ikaw ang aming military advisor, kailangan mong gumawa ng isang bagay upang patunayan ito. Ang magandang mukha ng military advisor na si Wei Hong. Talagang hindi siya nagpapakita ng anumang kamahalan na tulad nito, ngunit ganoon nga, ngunit sinubukan pa rin ng strategist na panatilihin ang isang simpleng tono at sinabi. Zhou Xianwei, pagkatapos mong bumalik, linisin ang lahat. Ang mga banyo sa base camp ng Sun Temple. Matapos marinig ito, maraming taong naroroon ang tumawa, at ang ilang mga tao ay natigilan, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng magandang babae. Nagulat si Zhou Xianwei. Pupunta ako. Isa ka talagang military advisor. Tungkol naman sa tangkay na ito. Alam ng mga matatanda sa Sun Temple na minsan ay may Zhou Xianwei na nanginis sa military advisor. Ngayon, pinugbog muna siya ng strategist. At pagkatapos ay inutusan siyang linisin ang banyo. Sa harap ng malakas na lakas ng strategist. Si Zhou Xianwei, na masunurin na binugbog, ay masunurin lamang na linisin ang lahat ng mga banyo, na isang kahihiyan. Umiti ang strategist, pagkatapos ay tumango. Ano sa palagay mo? Medyo naguguluhan pa rin ang ekspresyon ni Zhou Xianwei, ngunit seryoso siyang nagtanong. Ang strategist, lahat sila ay nagsasabi na ikaw nasugatan ka at naoperahan, anong uri ng pinsala ang naranasan mo, bakit ka nagbago mula sa isang lalaki sa isang babae pagkatapos ng operasyon? Mula sa isang lalaki hanggang sa isang babae. Matapos marinig ito, lahat ng naruroon ay hindi napigilan ang kanilang tawa. Huwag kang magdala ng ganyang spoof.
Gayunpaman, napakaseryoso pa rin ang ekspresyon ni Zhou Xianwei nang sabihin niya ang gayong madugong pangungusap. Talagang mura. Galit na sinabi ni Su Rui. Zhou Xianwei. Kung ayaw mong mamatay, hindi ka mamamatay. Ang mga tagapayo sa militar ay orihinal na mga babae. Ano ang ibig sabihin na maging isang babae pagkatapos ng operasyon? Ano ang impyerno na nangyayari sa iyong isip? Ano ito? Wow! Ang strategist pala ay isang magandang babae. Agad na nawala ang seryosong ekspresyon ni Zhou Xianwei. Napalitan ng mukha na puno ng pagtataka, at agad siyang tumakbo ng tuwang-tuwa lumabas, iunat ang iyong mga braso, at mahigpit na yakapin ang dibisyon ng militar sa iyong mga bisig. Ngunit sa oras na ito, isang tangkutsilyo ang lumabas sa kung saan at direktang dumapo sa balikat ni Zhou Xianwei. Ang matalim na talim ay dumahikit sa balat ng leeg ni Zhou Xianwei. Huwag mo akong hawakan, kung mamamatay ka. Malumanay na sabi ng strategist. Noong nakaraan, ang mga tagapayo ng militar na may itim na damit ay hindi gustong magkaroon ng anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa iba, at ang reaksyon sa oras na ito ay walang alinlangan na napatunayan ito. Sa pagtingin sa iconic na tangkutsilyo na ito, halos lahat ay nakumpirma ang tunay na pagkakakilanlan ng dibisyon ng militar. Bagamat hindi na ito nakasintisay sa elektroniko, halos pareho na ang tono. Pinuksan ni Zhou Xianwei ang kanyang mga braso at hindi nang ahas na kumilos. Ang malamig na talim ng talim ay nasa kanyang leeg na nagpahiya sa kanya. Hoy, Sargento, masyado lang akong excited. Gusto kong yakapin ang iyong matanda. Puro yakap talaga. Talagang ayaw kong kainin ang tokwa mo. Wala dito. 300 tail ng pilak. Alam ng sino man sa silid na talagang gustong samantalahin ng taong ito ang pagkakataong kumain ng tofu. Tumawa si Su Rui, at pagkatapos ay nagsabi. Nasugatan pa rin ang tagapayo ng militar. Huwag kang masyadong lumapit sa kanya. Ibabalik ko siya sa kwarto para magpahinga. Si Zhou Xianwei ay hindi nasisiyahan. Sabi. Kapatid, ang dibisyon ng militar ay napakagandang kagandahan, hindi mo masisira. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, muling humagalpak sa tawa ang bulwagan. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Zhou Xianwei na siya ay sinipa sa puwitan. Hindi man lang niya nakita ng malinaw ang mga galaw ni Su Rui, at ang huli ay umikot na sa likod niya. Dahil dito, personal na isinagawa ni Zhou Xianwei ang tinatawag na backward buttocks and geese falls on the sand. Tinipa siya sa karamihan, at nasa himpapawid pa rin siya nang sumigaw siya. Mga kapatid, hulihin mo ako. Gayunpaman, tulad ng kanyang pagsigaw, ang mga kapatid sa templo ng araw ay nakatakas lahat. Mag-iwan ng bukas na espasyo para kay Zhou Xianwei. Boom! Pumagsak si Zhou Xianwei sa lupa na nagdulot ng ulap ng usok. Dahil dito, lalong lumakas ang tawanan ng dalampasigan na ito. Kuro, kung ipapakita mo ang iyong tunay na mukha, tinatayang hindi na muling makatulog sa gabi ang mga lalaki sa templo ng araw. Ngumiti si Su Rui. Tinatayang magkakaroon ng higit pang mga pagpapakita. Paano yung crush mo? Kudlit. Sumunod din si Victoria sa Villa. Kailangan nila ng isang tiyak na tagal ng oras upang matuno ang nakakagulat na balitang ito. Ilang oras ang ginugol ni Su Rui. Kinailangan ng ilang araw bago masanay sa tungkuling pambabae ng isang military advisor, at natatakot ako na mas magtatagal ito para sa iba. Victoria, salamat. Biglang tumalikod ang sarhento at niyakap si Victoria. Chapter 2569. Gusto ko siyang sapakin minsan. Sa opinyon ng military advisor, noong nagkasakit siya, kung walang Victoria sa tabi niya, baka hindi na niya masuportahan ang sandaling ito. Ang yakap na ito, habang nagpapahayag ng pasasalamat ng strategist, ay umaaliw din kay Victoria. Oo, ito ay kaginhawaan. Pagkaalis ng sarhento, isang text message ang ipinadala kay Victoria. Alam niyang pinagtaksilan si Victoria ng kanyang mga kamag-anak. Ang ganitong uri ng sakit ay mahirap burahin sa maikling panahon. Para sa isang batang babae na masyadong emosyonal. Ito ay tiyak na isang malaking pinsala. Gusto rin kitang pasalamatan, sarhento. Tinaway ni Victoria ang magandang babaeng naghubad sa kanya. Maaaring namatay si Victoria nang walang paalala ng tagapayo. Naubos man ni Victoria ang kanyang imahinasyon. Hindi niya akalain na ang kapatid niya, na laging nagmamahal sa kanya tuwing weekdays, ay talagang tinuturing siyang tinak sa mata at tinak sa laman. Hindi makapaghintay na mapupuksa ito.
Pinatay ko ang 5 tao. Sinabi muli ng sarhento, may gusto silang gawin sa akin. Sa oras na iyon, ang sarhento ay nakapulupot sa kama. At ang sakit ay hamupa. Ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. At ang itim na damit na kadalasang mukhang napakalawak ay mahigpit ding nakakabit sa kanyang katawan, at ang kanyang Katanji tanging figure ay nagpapakita na ng mga kurba. At sa oras na ito, ang 5 tao na nanatili ni Victoria upang protektahan ang dibisyon ng militar ay nagsimulang maglaway sa sobrang katauhan ng dibisyon ng militar. Oo, handa na silang umalis. Sa ganoong matinding figure sa harap ko, ito ay sadyang hindi mabata. Anyway, ang task na natanggap nila ay ang paalisin si Victoria. Bago iyon, nagkaroon sila ng ilang super friendship na relasyon sa magandang babaeng ito na may sakit. Parang hindi naman big deal. Anyway, the other party wala na silang magawa, kahit anong gawin mo, hindi makakaapekto sa final outcome. Sa kabutihang palad, ang dibisyon ng militar ay nasa isang panahon ng pag-alis ng sakit. Kahit na nabawasan ang kanyang pambihirang lakas, kaya niyang pigain ang leeg ng mga taong ito nang hindi gumagasta ng labis na pagsisikap. Narinig ni Tsurugi ang pasikot-sikot ng pangyayaring ito, at isang malamig na hangin ang lumabas mula sa kanyang baywang. Oo, labis siyang natakot sa sandaling ito. Kung ang strategist ay pinalayaw ng grupong ito ng mga halimaw, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Talagang hindi siya papayag na mangyari ito. Naikuyom ni Tsurugi ang kanyang mga kamao, at isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan, iyon ay George Hill. Ito ang lalaking muntik nang pumatay sa Sargento at Victoria. Sa mixing karakter ni Tsurugi, impyerno kung may iligtas ang George Hill na ito. I'm sorry, Counselor, muntik na kitang masaktan. Niyakap ni Victoria ang tagapayo, puno ng paghingi ng tawad ang boses nito. Tulad ni Tsurugi, labis din siyang natatakot ngayon. Hindi mo kasalanan. Bahagyang tinapik ng sarhento ang likod ni Victoria. Kailangan nating bayaran si George Hill para dito, kung hindi, sunod-sunod kanyang iframe sa hinaharap. Oo. Kung mabibigo ang isang assassination. Siguradong hindi magpipigil ang kabilang partido kung lulunukin nila ang kanilang mga boses, kung gayon ang naghihintay sa kanila ay upang paigtingin ang kanilang pagsisikap. Gayunpaman, ang planong gumanti laban kay George Hill ay kailangang buuin ng detalyado. Kung tutuusin, perpekto lang ang performance ng lalaking ito kapag weekdays. Sa gayong perpektong pagganap, ang hinaharap ay walang katapusan. Magkwento man si Victoria, walang maniniwala, dahil mas convincing ang performance ni George Hill. Sa kasong ito, magiging lubhang mahirap para kay Victoria na palitan ang mga talahan na yan, at kailangan niyang gumawa ng tiyak na ebidensya. Paano naging tuso ang masinop na si George Hill para bigyan ng clue si Victoria? Salamat, tagapayo, sa iyong pag-aliw, gumawa ako ng mga pagsasaayos, sabi ni Victoria. Oo. Sa nakalipas na mga araw, ang kanyang malakas na psikolohikal na kalidad ay gumaganap ng isang papel. Hindi bababa sa ito ay hindi masyadong malungkot kung ano ang dapat na dumating ay dumating na, kaya walang ibang paraan kundi ang lumaban ng buong tapang na pumunta. Ang konsehal. Sa pagkakataong ito, pumasok na rin si Daniel Sharp, medyo kakaiba pa rin ang ekspresyon niya. Ito ay isang muling pagkakakilala. Inabot ng strategist ang kanyang kamay. Tiningnan ni Daniel Sharp ang mapuputi at payat na mga daliri ng strategist, at hindi niya naiwasang sabihin. Sir, napakaganda ng mga kamay mo. Magaling daw ang mga babae sa pagdiscover ng magagandang bagay. Napakaganda mo rin. Ngumiti ang sarhento, at pagkatapos ay inabot ni Daniel Sharp at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Hindi ko nga maisip na ang military advisor ay talagang magandang babae. Hindi pa rin sanay si Daniel Sharp. Hindi mo alam kung gaano karaming mga tagahanga ang mayroon ka sa madilim na mundo. At ang mga batang babae na gustong pumila para matulog sa iyo ay kailangang magsabi ng wala pang 1 o 2,000. Nang marinig ito, isang walang magawang tingin ang lumitaw sa magandang mukha ng military advisor. At least, hindi na sila ganoon ang iniisip ngayon. Inaasahan ko ang kanilang kahangahangang mga pahayag habang natututo sila ng katotohanan. Nakangiting sabi ni Daniel Sharp. Magagandang babae daw ang magkakatitigan pagkatapos magkita.
At hindi sila makatiis, ngunit ngayon, ang silid ay puno ng kapayapaan, at walang bakas ng anumang nakabukas na baril o nakatagong mga palaso. Magkatabi na silang lahat. Simula noon, mahirap magkaroon ng anumang mga contradiction na maaaring makapukaw ng relasyon sa pagitan ng mga batang babae. Si Surui ay nanunood mula sa gilid. Sa sitwasyong ito, hindi ko maiwasang madama na ang buhay ay nasa mahusay na pagkakaisa. Pagkatapos ng ilang simpleng salita, bumalik ang strategist sa pangunahing paksa. Kumusta ang sitwasyon ngayon? Mayroon bang ibang aksyon sa panig ni Kling? Nitong mga nakaraang araw, nanatili sila sa laboratorio sa malalalim na kabundukan at kagubatan, nakatumbas ng pagiging hiwalay sa mundo, at wala silang ideya kung ano ang sitwasyon sa labas. Ang buhay ni Klim ay hindi masyadong maganda. Dahil ang kanyang madugong panunupil na patakaran ay masyadong hindi sikat. Ang mga Smithian ay hindi gaanong nakatuon sa kanya tulad ng dati. Dahil sa labis na pagkonsumo. Ang mga konserbatibo ay mayroon ding iba't ibang mga tinig, kung walang ibang makapangyarihang panlabas na puwersa ang nakikialam, kung gayon ang rehimeng Klimt ay maiiwan lamang na bumagsak. Ito ay katulad ng inaasahan ni Surui. Manatili tayo dito ng ilang araw, at maghintay hanggang sa maging matatag ang sitwasyon sa islang ito bago umalis. Sabi ni Surui, may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Victoria na magtanong. Actually, pwede na tayong umalis. Ang sibil na alitan sa De France ay ipinauubaya sa kanila upang malutas. Nakalimutan mo ang isang tao, nakangiting sabi ni Surui. Nakalimutan kung sino. Kusang sumagot si Victoria. Kinuha ng strategist ang pag-uusap. Siyempre si Marshall iyon. Marshall. Siya talaga ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanyang pag-udyok sa bagyo, hindi sana ganoon karami ang namamatay sa De France, at ang napakaraming tahanan ng mga tao ay hindi nawasak. Ilang tao ang walang tirahan. Ilan ang naging ulila. Hindi gusto ni Surui ang lahat ng nagpasimula ng digmaan, at ganoon din ang Marshall na ito. Higit pa rito, ang taong ito ay may napakaraming hindi maipaliwanag na relasyon sa templo ng kamatayan. Kung hindi ka huminga, hindi ito Surui. Sinusubukan mo bang bigyan ng raid si Marshall? Tanong ni Daniel Sharp. Tama. Gusto ko siyang sapakin minsan. Hindi inilihim ni Surui ang kanyang tunay na intensyon. Maging ang strategist ay halos mamatay ng dituwiran sa kamay ni Marshall, paano ito matiis ni Surui? Sa lahat ng nararapat na paggalang. Ang iyong lakas ay maaaring hindi sapat. Bahagyang kumunat ang noo ni Daniel Sharp at sinabing. Mahigit sa 100 tao lang ang pumunta sa Temple of the Sun. Bagamat lahat sila ay isang elite na may 100 laban, ngunit ang lakas ni Marshall ay hindi mas mababa, at ang taong ito ay iba sa iyo. Ang kanyang pinakamalaking tampok ay hindi siya nakikipaglaban sa mga hindi handa na laban. Kailangan kong sabihin na ang pagsusuri ni Daniel Sharp ay napakatumpak. Bago gumawa ng mga bagay si Marshall. Gusto niyang maghanda para sigurado bago magsimula. Ngunit madalas na nanalo si Surui ng mga kapana-panabik na tagumpay, tulad ng paglalakad sa isang mahigpit na lubad. Halos dalawang polar opposites ang ugali ng dalawa. Kung walang variable, tulad ng Surui, kung gayon ang aktwal na kontrol sa buong De France Island ay maaaring nahulog sa mga kamay ni Marshall. Walang iba kundi ang pepe ni Marshall. Kabisado ni Marshall ang islang ito. Na hindi lamang makakalikha ng malalaking benepisyo sa ekonomiya, ngunit maaari pang gamitin ang lugar na ito upang pigilin at sugpuin pa ang mga nakapaligid na bansa. Pagdating ng panahon, maaaring ang pamilyang Marshall ang may huling say sa lugar na ito sa dagat at sa mga nakapaligid na bansa. Sa kanilang mga palso, hindi masyadong mahirap na irradiate ang kapangyarihang ito sa paligid. Ito ay kahit na isang madaling biyahe. Ang ganitong uri ng layout ay nakakatakot at nangangailangan ng isang malakas na madiskarteng pananaw at maselang pangkalahatang diskarte upang magawa ito. Ang ganitong uri ng diskarte ay napakalaki na imposible para sa mga ordinaryong tao na planuhin ang bawat hakbang ng diskarte sa isang detalyadong antas. Kahit na sila ay nagplano. Imposibleng magkaroon ng mga mapagkukunang pinansyal, material na mapagkukunan at kakayahang kumpletuhin ang gayong plano. Gayunpaman, ang pamilya Marshall ay may ganitong kakayahan. Gayunpaman, dahil sa hitsura ni Surui, ang sobrang layout ni Marshall ay ganap na inihayag na hindi na ipagpatuloy. Hindi.
Upang maging tumpak, hindi bababa sa kalahati sa kanila ay paralisado, at ang iba pang kalahati ay hindi man lang naisip na tapusin ito. Tama ka. Tsurugi ay mukhang may kumpiyansa at nakangiting sinabi, kaya hindi ko binalak na tumalon. Hindi pa ako tapos. Napakaliwanag din ng utak ni Daniel Sharp, at kapag mas kritikal ang mga sandali, mas kalmado ito, na parang isang military advisor. Noong nasa Southeast Asia ka, pinilit mo ang bansang Fields na umamin kay Huaxie. Ang pamilya Marshall ay nawalan ng 10 bilyong pera dahil dito. At ngayon, naapektuhan mo ang sitwasyon sa De France. Sa susunod na 10 taon, maaaring mawalan ng 10 bilyong pera ang pamilya Marshall dito. Ikaw lang ang magbibigay sa pamilyang iyon na nagdulot ng matinding pagkawala, sa tingin mo ba ay papakawalan ka nila? Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi ni Daniel Sharp ang pinakamahalagang pangungusap. Kaya, kahit na hindi mo siya puntahan, si Marshall ay maaaring gumawa ng inisyatiba upang guluhin ka. Bahagyang tumango si Victoria pagkatapos marinig ito. Kung ako si Marshall, hinding-hindi ko hahayaang umalis ang Temple of the Sun sa De France, at least, iingatan kita. Sa pagsasalita, iniunat ni Victoria ang isang daliri at itinuro si Tsurugi. Kabanata 2570. Ang inang bayan ay nasa kritikal na sandali. Nais ni Tsurugi na magkusa na salakayin si Marshall, at parehong naniniwala sina Daniel Sharp at Victoria na maaaring magkusa si Marshall na salakayin ang Temple of the Sun. Paano balansehin ang opensa at depensa? Sa oras na ito, walang pagsasalita sa silid, tanging ang tagapayo ng militar ang naiwan. Master, ano sa tingin mo? Sabi ni Tsurugi. Halos nakalimutan ko, nandito pa rin ang military advisor. Tinampol ulit ni Daniel Sharp ang kanyang noo at kalahating biro at kalahating seryosong sinabi, hindi ba tayo gumagawa ng palakol? Kung nakatayo rito ang strategist na nakasuot ng blue-faced at Fang's Devil Mask, tiyak na hindi magbibigay ng katulad na pagsusuri si Daniel Sharp. Kung tutuusin, kilala ang strategist bilang think tank ng kabanata sa madilim na mundo, at walang maglalakas loob na suriin ang sitwasyon ng labanan sa harap niya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang strategist ay ngumiti ng walang magawa, ngunit mayroong isang solemna na ekspresyon sa magagandang mata na iyon. Ang bagay na ito ay hindi ganoon kadali. Sinabi ng strategist. Ayon sa aming mga natuklasan sa laboratorio, ang pamilyang Marshall ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa templo ng kamatayan. At maging sa templo ng kamatayan at sa silid na iyon, ang isang kumpanya na may mahusay na mahiwagang kapangyarihan ay maaaring isang relasyon ng kaakibat. Sa makatuwid, kapag pinag-aaralan natin ang lahat ng mga isyu, dapat nating kunin ang hinuha na ito bilang pangunahing saligan. Matapos makinig sa mga salita ng tagapayo, tumango ang lahat. Oo, kapag nagsusuri ng mga problema, dapat nating bigyang pansin ang pagsunod sa pangkalahatang direksyon at tono ng mga bagay, kung hindi, ang lahat ng pagsusuri ay maaaring lumihis sa direksyon. Si Daniel Sharp ay mukhang nabigla. Ang templo ng kamatayan ay napakalakas na sa madilim na mundo. At ang pamilyang Marshall ay isang super behemoth sa buong mundo ng liwanag. Kung talagang iisa ang dalawang organisasyong ito, nakakatakot. Oo, nakakatakot. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Wala pang kapangyarihan na may ganoong katayuan sa mundo ng kadiliman at sa mundo ng liwanag ng sabay. Bukod dito, ang dalawang partido ay ang pangkalahatang kalakaran at maaaring bumuo ng isang komplementaryong relasyon. Nagulat si Victoria nang marinig ito ni Daniel Sharp. Ang mga taong ito ay ambisyoso, ang gusto nila ay dominasyon sa mundo. Kinuha ni Tsurugi ang pag-uusap, ngunit agad itong itinama, hindi ito labanan para sa hegemonya, ngunit hegemonya at hegemonya sa mundo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang silid. Si Tsurugi ay talagang hindi nakakaalarma. Sa tulong ng ilang kapangyarihan ng Estado, talagang posible para sa pamilyang Marshall na makamit ang gayong dakilang layunin. At ngayon, si Tsurugi ang naging pinakamalaking hadlang sa kanilang paraan upang duminahin ang mundo. Tinira ng binatang ito mula sa Huaxia ang kanilang mga plano na mangibabaw ng sunod-sunod. Sa sitwasyong ito, paano nila magpapatuloy na mabuhay si Tsurugi? Ang dalawang panig ay hindi maaalis na mga hinaing. Ang pagkamatay lamang ng isang panig ang makakapagpapahina sa laban na ito.
Iniisip ito ni Surui nang bigla niyang napagtanto na lahat ng mga mata ay nasa kanya. Walang mabilang na mga goosebumps sa buong katawan niya, at hindi niya maiwasang mapa-atres. Anong ginagawa mo? Bakit pakiramdam ko berde ang mata mo? Surui, hindi ako nagkamali, ito ay ang berdeng mga mata, na para bang nakakita ang mga lobo ng masarap na biktima. Kung narinig ng mga dilag na ito na ikinumpara sila ni Surui sa isang grupo ng mga lobo, iniisip ko kung aakyat sila at sabay nilang talunin si Surui. Ngumiti si Daniel Sharp. Bakit hindi ka maging Pain, para hindi makapagpigil si Marshall? Sa tingin ko din. Pinitik ni Victoria ang kanyang mga daliri, Panginoon, isakripisyo mo ang iyong sarili. Sabi ko, hindi mo ako tinatrato na parang tao. Galit na sinabi ni Surui, sino si Marshall? Napaka-confident mo ba na hahayaan akong maging Pain? Tagapayo, pumarito ka upang hatulan, nararapat bang gawin nila ito? Walang magawang sabi ni Surui. Sa tingin ko ito ay isang magandang ideya. Halos madapa si Surui sa mga salita ng strategist, habang parehong natawa sina Daniel Sharp at Victoria. Magandang ideya. Ano mang magandang ideya? Lubhang malungkot si Surui, tatayo ba ako sa palasyo ng Pangulo sa De France at sasabihin kay Marshall na nandito ako at hahayaan siyang bombahin ako? Hindi gaanong madyugo. Ngumiti ang strategist at nagsabi. Ang iyong pinakamahusay na paraan ngayon ay... Anong paraan? Malungkot na sinabi ni Surui, Guro, iniligtas lang kita, hindi mo maipaghiganti ang iyong kabaitan. Maaari akong sumama sa iyo. Nakangiting sabi ng sarhento. Matapos marinig ito, hindi nalalayo sina Victoria at Daniel Sharp. Kung makakaalis ang sarhento, makakasama ka namin. Huling makikita ang kompetisyon sa pagitan ng mga kababaihan. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na katawan ng dibisyon ng militar ay isang napakahusay na kagandahan. Palagi siyang nakikipag-away sa tabi ni Surui. Kahit na magkaaway sila, maaari silang magkaroon ng damdamin. Siyempre, sa sandaling ito, hindi masyadong nag-isip sina Victoria at Daniel Sharp, gusto lang nilang makipaglaban sa tabi ni Surui. Anong kailangan mong gawin ko? Sinabi ni Surui sa pagkabigo, handa na siyang ganap na sumunod sa kaayusan ng tagapayo ng militar. Ang katayuan ng isang tao ay tila umiiral lamang sa mga alamat, at hindi ito kailanman makikita sa katawan ni Su Xiaoshu. Mas mabuting isama mo ang Sun Temple Elite sa labanan, at mas mabuting mahuli mo si Klimt ng buhay, sabi ng strategist. Ulihin si Klimt ng buhay. Inulit ni Surui, pagkatapos ay biglang pumalakpak ang kanyang mga kamay, at napabulalas, mataas ang panlilinlang na ito. Lahat ng matatalinong tao na naruroon ay matatalino. Naiintindihan ng bata kung saan napakatalino ng strategist. Sige. Sa wakas ay tumigil si Surui sa pagtanggi. Iniunat ang kanyang likod, at sinabing, sa susunod, hayaan mo akong pumunta kay Klimt, huwag mong sabihin, kung mahuli ko siya pagdating ko sa kanya, gusto ko talagang makahinga ng maluwag. Panipi. Kung wala ang taong ito, bakit makakaharap si Surui ng napakaraming problema? Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang pagpili na ito ng tagapayo ng militar ay ang pinakamakatwiran. Kung dadalhin ni Surui ang Temple of the Sun para bumagyo kay Marshall, malamang na mahuhulog siya sa bitag ng kalaban. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman nakipaglaban si Marshall sa mga hindi handa na laban, kaya walang ingat na sumugod si Surui, posibleng mabura ng gumawa ng dumplings. At kung magbabantay ka rito, hindi ito matalinong paraan. 100 tao lamang ang dumating sa Sun Temple sa pagkakataong ito. Bagamat makapangyarihan ang mga individual na sundalo, ang kabuuang bilang ay hindi malaki. Ito ang dalampasigan, at wala talagang defensive barrier. Sa kasong ito, ang pagdidikit sa lugar na ito ay maaari lamang magresulta sa passive beating. Kaya, ang landas na itinuro ng strategist ay ang pinakamahusay na sagot. Sa sandaling bumalik siya, ipinahiwatig niya ang susunod na hakbang para sa templo ng araw. Bagamat ito ay lubhang mapanganib, ang index ng panganib ay hindi bababa sa mas maliit kaysa sa nakaraang dalawang diskarte. Napatingin sina Daniel Sharp at Victoria sa military advisor, at ang mga mata ng dalawang dilag ay nagpakita ng matinding paghanga. Ano ang utak ng strategist? Bakit hindi nila kailanman napag-isipan ang isyong ito? Okay, pagkatapos, magpahinga sa lugar para sa isang gabi, mag-ingat, at aalis tayo bukas ng umaga. Tumingin si Surui sa kanyang relo.
Hapon na, at may 12 oras pa. Ako na ang mag-aayos. Pagkatapos magsalita ni Victoria, nagkusa siyang mag-walk out. Sinabi ni Daniel Sharp, kailangan mo ba ng tulong ko? Ngumiti si Surui at sinabi, malapit ka nang maging bulate sa tiyan ko, alam mo kung ano ang iniisip ko. Matapos marinig ang metapora na ito, binigyan ni Daniel Sharp si Surui ng isang galit na tingin. Ikaw tanga, marunong ka bang magsalita? Pagkatapos niyang magsalita, ano ang sinabi niya? Hindi siya nagsalita, tumalikod na lang siya at umalis. Oy, pinaglalaroan mo pa ako, sabi ni Surui. Sino ang willing maging roundworm? Alam mo ba kung saan nakatira ang roundworm sa katawan ng tao? Ang isang magandang malaking babae ay inihalin tulad mo sa isang roundworm. Walang sino man ang maaaring maging masaya. Napakamot ng ulo si Surui at binago ang usapan. Kung makaakit tayo ng apoy ng kaaway, ano ang susunod nating gagawin? Kung tutuusin, malamang na hindi personal na pupunta rito si Marshall. Ang gusto niya ay makuha si Marshall, hindi lang durugan ang mga reinforcements ni Marshall. Ito ang pinakabuod ng buong problema. Kung tutuusin, maraming pera si Marshall, hanggat payag siya. Maaari niyang ayusin ang hindi mabilang na mga mersenaryo para palibutan at sugpuin si Surui. Sa makatuwid. Sa ganitong kahulugan, hanggat umiiral si Marshall, ang mga mersenaryong ito ay imposibleng patayin. Tapos na. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong pabalik ng strategist. Tulala na sinabi ni Surui. Tinatanong kita, ikaw ay isang military advisor, at ako ang iyong sidekick. Peking pag-atake. Naglabas ang magagandang mata ng military advisor ng dalawang matalim na sinag ng liwanag. Peking pag-atake. Matapos marinig ito, pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ibig mo bang salakayin ang kanluran? Marahil ito ang pangunahing patakaran. Ngunit dapat tayong magkaroon ng isang bagay. At tiyakin na ang pagkukunwari ay sapat na mataas upang matiyak na mananatili si Marshall sa islang ito sa lahat ng oras, kahit man lang sa maikling panahon. Oo, hanggat nananatili si Marshall sa isla dito, may pag-asa pa para sa templo ng araw na mahuli ng buhay ang taong ito. Kung sakaling may makita siyang mali at sumakay na lang ng eroplano para makalayo. Hindi na niya kailangang maglaro sa susunod, at sasayangin ni Surui at ng military advisor ang kanilang mga pagsisikap. Naisip ito ni Surui, at pagkatapos ay nagsabi. Kaya, dapat nating ipagbawal ang buong isla sa paglipad, tama ba? Tama iyan. Sinabi ng opisyal ng militar. Hindi ito dapat na paglipad. Ito ay talagang isang malaking bagay. Napangiti si Surui. Paano natin mahahadlangan ang buong isla? Sa opinyon ni Surui, ang mga bagay na ito ay karaniwang imposible. Maliban kung ang mga armas na anti-sasakyang panghimpapawid ay ginagamit. Oo, ito ay isang anti-aircraft weapon. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, huminga siya ng malalim. Mukhang bagay na ito, tila si Huaxia lang ang makakatulong. Tumango ang military advisor. Ito lang ang paraan. Sa mga kritikal na sandali, maaari lamang tayong umasa sa inang bayan. Sa mga kritikal na sandali, maaari lamang tayong umasa sa inang bayan. Ito ay walang alinlangan na tinig ng karamihan ng mga mamamayang Tsino. Masyadong mahirap ito. Alam mo ang patakarang panlabas ng Huaxia. Imposible para sa akin na hayaan ang Huaxia na magpadala ng malakihang fleet para magawa ito. Nag-aatubili na sinuri ni Surui. Gayunpaman, ang patakarang panlabas ng Huaxia ay hindi kailanman naging mahina. Hinawakan ng tagapayo ng militar ang balikat ni Surui. Sa pagkakataong ito, napakaraming mamamayang Tsino ang nasugatan sa isla ng De France. Sa palagay mo Huaxia maaari bang lunukan ng mga pinuno ng ating bansa ang hiningang ito?